Wala probative value. Ano siya? Ano yun? Wala, na-raise yun. Kwento. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya, at sabihin niya yung statement niya, then yun ang may probative value. Pero what do you make of that, sir? At kung totoo si Pangulo talaga yung nag-insert daw, nagpa-insert ng 100 Mahirap million? mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the president, ano? Why would we insert 100 billion sa BICAM? Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Bakit niya in-FLR? Oh. So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Hindi siya part ng BICAM. Hindi siya part ng BICAM eh. So dapat sa NEP pa lang, sinabihan niya na yung DBM, sinabihan niya yung DBCC, uy, magbigay ka ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yung bibito? Sayang ba na hindi nyo na-invite kahit sa Zoom si Zaldico para sana kahit paano? Yeah, Natanong nyo, because sir? si Senator De La Rosa suggested sa chat group namin, sabi niya, Sir Ping, may apprehension ako kasi pagka pinag-zoom natin yan, hindi naman siya under oath, baka gamitin lang propaganda at kung sino sa ituro. And we cannot hold him accountable. Hindi natin siya ma-cite in contempt of the committee because wala siya rito. Hindi naman siya under oath. Now, kung pupunta siya sa isang embassy, Philippine Embassy or Philippine Consulate, at doon siya magre-request na mag-zoom under oath, valid yun. Pwede po ninyong payagan yun, sir?